Tama? Pero diagnostic pa lang. Right? Diagnostic pa lang. Yung iba kasi, marami kaming nakausap na akala nila pag nagpa-biopsy, diagnostic ang biopsy. Akala nila kapag nagpa-MRI, yun na yung ano. It's just a diagnostic tool. Okay? And it costs a lot. Right? It costs a lot. So tadaan tayo sa ganyan because we don't know what's happening. We need an expert or we need a machine that's going to interpret what's happening to us. But actually, the truth is, nakadesign po tayo na alamin ang ating katawan. Kayo po ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa inyong katawan. Dinideny nyo lang. Di ba po? Tama, dinideny nyo lang. Alam nyo na tumataas ang BP nyo, pero, di ba? Kakain pa rin kayo ng pampatrigger. Kasi, ititest nyo yung limitasyon ng katawan ninyo kung hanggang saan kaya ito, hanggang hindi ko maramdaman yung mainit sa batok o mahihilo ako. Tama? Di ba? Ganyan ang ginagawa natin. So, pag na-hit na yung threshold, yung pinaka, dulo ng, na-tolerate ng katawan ninyo, di ba? Magpapanik kayo. Yung panic ninyo, another trigger yan. So, imbis na dapat dahan-dahan lang siya mag-shoot up, nagpanic kayo, bigla siyang mag-shoot up. So, ang ending, mai-ER po kayo. Tama po? Yan. Ganyan ang nangyayari kasi tinetest natin yung limits ng katawan natin, which hindi naman natin masisisi kasi ganun nga tayo. Ganun design natin. But, all throughout your years, you know how your body works. Right? You know na hindi kayo pwede sa maalat kasi alam nyo may mararamdaman kayong something sa baba, hindi kayo pwede sa matamis kasi maya't maya, meron kayong, ang tawag dito, pagnanam na mararamdaman sa kamay ninyo, and so on and so forth. And yet, no, sabi walang pera, pero kapag na medyo nandun na hindi na kayo makakawala, nasa ospital na kayo, sige naman kayong mag-submit sa mga ganito. Tama? Yan. Hindi ko sinasabing bawal yan ha, pero look at what's going on. Okay. And ito, in 1971, one of the American President Nixon, declares war on cancer. Okay, 1971. Sino dito ang buhay na ng 1971? Pinanganak ng 1971. Okay, buhay na kayo. So, 1971, naglabas siya ng $1.6 billion para ponduhan ang research for cancer. At ang naging resulta nun, okay, ang tawag dito, nag-propose sila, okay, ng possible management or possible treatment ng sakit, dreaded sakit na yan, cancer, through the following. Nakikita nyo ito? Ano kaya ito? Ano ito? Chemotherapy. Okay? And then this, radiation therapy. And kung grabe na, malaki na yung bukol, surgery. Ito yung pinopose nila. Okay? 1971. Ano na ngayon? 2023. Meron ba tayo nababalitaan na cure for cancer? Wala pa. Pero ongoing yung pondo na yan. Nabigyan, may pondo to every year. 1.6 billion is being given by the American government to fund the research for this. And what's happening to that money? Wala pang nakukuhang cure. Right? Diba? So, ang daming waste. Okay. Now, balikan natin. Paano natin maintindihan ang ating ang health natin? Okay, the reason why kanina nagtanong ako bakit kung sino dito yung nabuhay noong 1940s, kasi yung panahon na yon nagkaroon ng magandang impact or change sa pamumuhay. Okay. Unang-una yung mga ninuno natin, nung wala pa tayong modernong pamumuhay, wala pang sapatos. Okay, unang-una pa lang sapatos na na-invento ay rubber shoes. Rubber shoes. So pag rubber shoes, okay, made from sulfur, it's actually creating a barrier from the foot to the ground. So hindi kayo na-expose ng mabuti sa grounding kasi merong nakaanong rubber. Okay, pero may reason bakit nila inimbento si rubber shoes. Pero nung unang panahon, barefoot era, yung mga tao nang ninuno natin, wala pa silang mga damit na moderno at wala pa silang mga kasuotang moderno tulad natin. Okay, ganyan sila.
Nakatakip lang yung mga sensitibong parte ng kanilang katawan at ang kanilang mga pamumuhay noon ay agrikultura. Yan, ganyan. Wala pang mga machine, wala pang ganyan. Okay. Now, ang saya-saya, no? Alam nyo ba na ang buong mundo, ang mundo natin, nabiyayaan ito ng napakadaming resources. In fact, when we were in the underground river, pag kayo po ay pumunta sa isang natural resource such as the underground river, it is very rich with natural negative ions. So if you're not feeling well, and if you have the capacity to visit one of your wonders here, you go there. Kasi you will feel refreshed. All the community that is living inside the underground river are natural. Nakuha niyo po, sana merong ganun sa labas. No? Ayan. So the world has been equipped with a lot of natural resources, including negative ions that are present everywhere, in trees, in the ground. So people who have been living, yung mga nauna, na naka-barefoot experience, katulad ng mga ito, wala silang masyadong sakit, wala pang ang cancer. Right? Kasi araw-araw nakakakuha sila ng magandang antioxidant, yung negative ions. Kaya yung nilista lang nasakit nung panahon nila sa World Health Organization ay ang mga yan. Okay? May sakit lang na amputation, kasi siguro nagkakamali sila ng respiratory infection, hindi natin yan kasi may mga bad bacteria everywhere, malnutrition, yung iba kasi hindi nakakakain, and leprosy. Alam niyo po yung leprosy? Ito. Meron pa ba ngayon? Wala na. It's also a form of infection. So ito lang yung health issues noon. Okay? Yan lang ang challenges. Now, nagkaroon ng World War sa buong mundo. World War I and II. Okay. So World War I and II, nagpapadala tayo ng mga sundalo sa iba't ibang lugar para makibaka, makipaglaban kung ano man yung pinaglalaban nilang mga advokasya noon. Okay. Sundalo itong mga ito, nangangailangan sila ng pagkain. Filipino, ipapadala sa ganitong lugar, hindi naman pwedeng kumain ng Japanese food or American food kasi hindi sila makakain mabuti, hindi sila lumalakas. So nag-isip yung mga tao, paano nila mapapadalahan ng pagkain yung sarili nilang sundalo na fresh. Okay? Pag magpapadala kayo ng pagkain, it will take weeks. Diba? Magta-travel pa sa barko, wala pa masyadong eroplano noon, ginagamit lang siya sa war. So, maraming nag-appear na mga scientists, okay, na nag-imbento ng mga machines at nag-imbento ng tinatawag na food preservation. Kuha niyo po, kaya during that time, yung mga pagkain na prepare, ina-attempt nila na patagalin ito ng 2 linggo hanggang taon upang pag ito ay ipinadala doon sa mga nagtatrabaho na sundalo, mga sundalo natin, it is as fresh as they have been prepared. Nakuha niyo po. So dito na ngayon, umusbong yung mga iba't ibang klaseng mga company, manufacturing company, or tinatawag itong machine era, or ito yung industrial revolution. So, dati, ang mga bahay kubo, ngayon, nagkaroon ng mga dibato, kasi sa loob ng mga dibatong mga strukturang ito ay may mga machines na gumagawa ng mga preserved foods. Nandyan na yung bottling, nandyan na yung canning, nandyan na lahat ng klase ng preparasyon ng mga instant na mga pagkain. And ang dami pong nagkaroon ng trabaho dito, kasi nga mga workers, no, kailangan mo ng workforce, at ang naitala na health issues sa World Health Organization ay puro infection. Infection na, smallpox, cholera, typhoid, diphtheria, pati yung kuto sa buong katawan. Yan po ang mga health issues. May nakikita kayong diabetes, hypertension, cancer, wala pa. Diba? Ito ring panahong ito ang pinakamahabang panahon. Okay? Na dinaanan ng mga ninuno natin. At dito rin sa panahong ito, nag-usbungan ng iba't ibang virologists, microbiologists. Dito rin yung panahon na nag-usbungan din o nagkaroon ng iba't ibang klaseng pandemic. Dito. Tayo, di ba, isa lang na experience natin ngayon. Pero nung panahon nila, laging may pandemic. Kasi nga puro infection. So, ang dami pong mga experts sa germs, sa virus, ang umusbong dyan.
kasabay niyan, ang dami rin pong expert ng food scientist sa larangan ng preservation additive. Kasi ang purpose nila, pahabain yung shelf life ng pagkain. Ayan. At dito na tayo ngayon nag-umpisa kumain ng mga insta food. Nakuha niyo po, instant food. Yan. Mahaba yan. Nagkaroon na tayo ng microwave dyan, ng ref, nagkaroon na tayo ng kung ano-ano, kasi nga industrial revolution. Ngayon, fast forward ngayon, produkto tayo actually na industrial revolution, nandito na tayo sa modern world. Ang daming ang tawag dito sa modern world eh. Okay. At dahil sa modernong panahon, hindi natin alam na saan na kaya tayo dito, papunta tayo dito, di ba? Meron na po ba kayong namit na ganito? Nakatira dito. Malapit na, no? Ito pa rin tayo. So sa modern world, hanggang ngayon modern or contemporary world, okay? Ang dami ng klaseng tao, dumami ang tao, dumami ang mga buildings, dumami ang mga kagamitan. Di ba po? May cellphone na ngayon. Ano yung Apple ngayon? iPhone Ayan. Ang tawag dito. And dumami rin ang nakalista sa World Health Organization na sakit. Hindi na nga pong magkasya dyan, pero nakakategorize na lang siya na chronic disease. Actually, ang dami niyang pangalan. Diseases of civilization, non-communicable disease, lifestyle disease, iisa lang ang ibig sabihin, or diseases of affluence, yung mga pangmayamang sakit. Pansinin niyo, yung mga may hypertension at saka diabetes, sila yung nakakabili ng mga maraming lechon. Di ba? Oh, tignan niyo yung mga taong grasa, yung walang masyadong nakakain. May mga high blood kaya sila at may diabetes? Wala, di ba po? Ang meron lang sila posible ay infection. Right? But they don't have this kind of chronic diseases because they cannot afford to buy food and they cannot afford to eat several times in a day. Ilang beses po kayo kumakain sa isang araw? May isa, may 3. 12 beses. 5 daw meron doon. 12 beses kasi estudyante po. Kailangan ng Okay. Hindi nyo napapansin, hindi tayo pare-parehas ng pagkain, di ba po? Number of times. Okay, pero yung the more kayong kumain, the more at yung kinakain ninyo ay mas maraming processed food, mas maraming colored food, at mas maraming yung mga masarap, pero bawal. Okay? In the end, no? Sa bandang dulo, malapit na, sisingilin po kayo nun kasi nag-accumulate yun sa katawan ninyo. Nakuha niyo po yan? Yan. So, ang World Health Organization hindi na mabilang yung mga sakit na nag-usbungan sa panahon na to, kaya tinawag na lang siyang chronic disease. Even newborns now, they have a very rare condition because they lack certain enzymes when they are born. Okay? Yung G6P6 deficiency, alam niyo po, ang dami natin ganun na cases. It's an enzyme deficiency. Okay? Dati wala pa yun, ngayon meron na. Okay? Now, umamin kayo, sino dito ang hindi pa nakakatikim ng mga ganyan? Or hindi pa nakaka-enkwentro ng ganyan? Okay, sinong hindi gumagamit ng ganito? Zonrox, sabon, hindi nagamit nyo. O sino hindi pa nakatikim ng mga inihaw? Wala. Masarap po. Ito, ang daming ganyan, daming option, di ba po? O ito, meron for sure, isa sa inyo, isa sa pamilya nyo, ang ganito ang itsura. Umamin kayo, kahit pamilya kayo ng payat, meron at merong isa dyan na ganyan ang itsura. Ano kaya ito? Obese o overweight? Parehas. Yan. Okay, tapos, nandito tayo, no? Posibleng hindi kayo kakain ito. Ayan. At, of course, syempre, hindi lahat naggaganito. Right? Pero, sino dito ang hindi pa nakakaamoy ng smoke ng sigarilyo? O, di ba lahat? Exposed na kayo, di ba? In short, even ito, bagong list, bagong naisama sa listahan, ano sa tingin nyo ang kanyang nire-represent? Stress. Okay. Kasama na yun sa listahan. Okay. Masasabi nyo ba na 90% or 80% na nakikita nyo dyan ay nadaanan nyo or na-expose kayo? Masasabi nyo? Okay. 100%. Ayan. O, di ba? Lahat tayo exposed dyan.
Okay, wala tayong magagawa sa ngayon kasi yan ang sistema ng mundo. Nakuha niyo po? Yan ang sistema ng lifestyle. Wala tayong magagawa dyan. Pero, okay, remind natin ha, tayo po ang CEO ng ating katawan. Tayo po yun. Okay. Ang tanging magagawa niyo po ay magdesisyon po kayo kung ito pong mga ito ay i-continue ninyo or unti-unti ninyong babawasan sa pamumuhay ninyo. Nakuha niyo po? Okay. Alam niyo po ba kung bakit natin, lagi niyo naman naririnig, di ba? Bakit maririnig niyo pa rin sa amin? Lagi niyo naman naririnig. Okay. Alam niyo po kasi itong mga to ay pagkain or mga chemicals na panlinis o kaya yung mga nilalagay natin sa katawan natin. Okay? Mag-focus tayo sa pagkain. Ang pagkain ay hindi po bawal. Okay? Hindi po bawal. Ang problema sa pagkain ay kung paano ito i-prepare. Nakuha niyo po? Kung ito pong pagkain na to ay prepare para humaba ang kanyang buhay sa mundo, malamang tinanggalan siya ngayon ng mga fiber, ng kung ano-ano, para hindi siya makontaminate. O, di ba? Para humaba yung buhay niya, yung importanteng ingredients niya na dapat sana makuha nyo, tinanggal, pinalitan ng preservative. Nakuha niyo po? At pag kinain nyo yun, yung preservative, nasasama. Nailalabas ba ng bibig nyo? Hindi. Nasasama siya sa proseso. Nakuha niyo po? So, yung loob, yung cellular part ng inyong katawan or organs na lang sa loob ng inyong katawan, na-expose din. Ito, na-expose tayo sa environment. Yung loob, ang na-expose siya sa ganito. Lahat ng nilalagay nyo, inaamoy nyo, pinapahid nyo, okay? Na-expose yung katawan ninyo. Pero ang maganda sa ating katawan ay isa siyang very resilient na katawan. Kasi it's going to do its job to keep you away from harm. Nakuha niyo po? Kakain po kayo ng, for example, pagkain na contaminated. Hindi nyo alam. Hindi nyo naamoy, pero contaminated siya. Ano ang response ng katawan ninyo? Pag talagang functional siya, di ba isusuka nyo? O kaya mamaya-maya mararamdaman nyo masakit ang tiyan nyo? Yan. That is a signal that your body is defending you against any harm. So kapag nakakain kayo na may germs or nakakain kayo ng lason, isusuka talaga niya yan. Hindi niya gagamitin kaya ilalabas niya kasi mas lalo kayong mapapahamak pag ipoproseso niya. Nakuha niyo po? So pag nagsuka kayo, sige lang, very uncomfortable but that is the defense system of your body. Nakuha niyo po yan? Pag sumakit ang tiyan, nagpupo, nagdiarrhea, that's another defense system of your body eliminating danger from your system. Nakuha niyo po? Nagpawis kayo. Nagpawis, wala kayong ginagawa, grabe ang pawis nyo. Another defense mechanism because the body is trying to eliminate substances that you don't need inside. Nakuha niyo po? Yan. But sadly, nowadays, kukunti na lang ang nagpapawis. O, katulad ngayon, sino pinapawisan ngayon? Bakit? Aircon. Ayan. Natural tayo. Natural tayong pinanganak. Diba? Hindi naman tayo nilagay sa test tube. Diba? Sino dito ang test tube baby? Natural tayong pinanganak. So, dapat lahat ng umiikot ng sistema natin sa loob ng katawan natin ay natural. Nakuha niyo po? Kaya lang, na-expose tayo sa mga maraming unnatural na mga bagay. So, nag-adjust yung katawan natin kasi ang number one na gusto niya mangyari is i-manage na kung yung survival at sustainability ng pamumuhay nyo. Nakuha niyo po ba? Kasi nung pinanganak tayo, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito. Di ba po? Siya lang nakakaalam. Tandaan niyo po yan. Kahit po si Equisen, hindi po alam kung hanggang saan po kayo itinakda. Kanya-kanya po tayo ng book of, meron pong book of life, kanya-kanya po tayo ng regalo. Nakuha niyo po kung hanggang saan. Now, dun sa regalo na yun, kailangan natin ayusin or anuhin kung hanggang kailan natin mamamaximize. Okay, yung binigay sa atin na gift. Nakuha niyo po. Kaya lang, dahil tayo po ay na-expose sa iba't ibang klaseng mga assaults, okay, toxins sa mundo, kunwari,
Ito tayo, pinanganak tayo, ano? Dapat dito tayo mamamatay. Right? Okay. Dapat, habang tayo ay namubuhay sa mundo, nag-enjoy lang tayo sa journey natin na ganyan, right? Hanggang doon, sa dulo. Kaso, kakakain natin ng ganyan, ang bilis, no? Ang bilis, right? Narinig na yung premature aging? Yan. Kasi, itong mga ito, nakakaapekto doon sa internal process sa loob. Na hinihila kayo pabilis, acceleration dito, para mapaikli yung buhay ninyo. Nakuha niyo po yan? Imbis na dapat nag-e-enjoy kayo kasi yun ang design natin lahat. Naniniwala ba kayo na yan ang design natin lahat? Design natin lahat yan. It's up, binigyan tayo ng free will para ayusin yun. Nakuha niyo po? Okay. So, ayan. Now, sa mundo ng medisina, merong 8 chronic disease na nagko-control sa modern medicine. Type 2, diabetes, ito yung insulin dependent. Okay, hypertension, meron kayong mga kakilalang ganito or posibleng kayo yun. Cancer, posibleng kayo, posibleng meron kayong kakilalang ganyan. Dyslipidemia, related yan dyan, hindi siya hypertension pero unstable ang kanyang cholesterol at saka triglycerides, okay? Cardiovascular diseases, okay? Dementia, lahat tayo dadaan dito. Fatty liver, pwedeng alcoholic or non-alcoholic, yung mga umainom, okay, may fatty liver. Yung hindi naman umiinom pero mahilig sa asukal, posibleng magkaganito, okay? And PCOS. Daming may PCOS. Infertility issues, yung mga yan. Ito po, ayon sa World Health Organization, ang tumataob, okay, sa gastusin ng modern medicine. 75% ng healthcare costs over the planet, pinagkagagastusan itong mga sakit na ganito. 75%. And the government is not doing anything to lower this one and allocate the funds sa research o sa kung ano man na pwedeng pang-improve nito. Nakuha niyo po? 75%. So automatic pag may ganyan kayo at lumala, gagastos talaga po kayo. Dahil meron po tayong machine at meron tayong mga iba't ibang diagnosis na pwede pong mag-manage niyan. Pero lalong paikliin. Tama ang inyong kondisyon. Modern medicine is not doing something to improve on it. Okay. Modern medicine involves the following. Okay. Conventional or modern standards, may sakit, magpapa-check up, may i-reset ang gamot. Okay, bibilhin nyo, minsan hindi, kalahati lang ang bibilhin nyo, di ba? Okay. Then, pansinin nyo, maya't maya pag gumaling, babalik ulit kayo kasi may sumunod na nararamdaman, di ba? And the cycle goes on and on, right? Right. Now, in short, okay, modern medicine standards is not enough, right, to keep us better. Do you agree? It is not enough to keep us better. This is good because we are living under the modern world. But we need more. We need more na care. We need more care. So that's why ang Equicell Incorporated pumasok sa food supplement industry. Okay. Ang itsura ng mga food supplements ay katulad din ng mga pharma drugs. Di ba po? Para rin siyang nakalaganyan, capsule. But the difference in terms of ingredients is that they are concentrated sources of nutrients, concentrated, okay? As minerals and vitamins, vital or essential nutrients, and other substances which has nutritional or physiological effect on the body and are intended to correct nutritional deficiencies and support physiological function. Sinasabi ba niya na cure ito? No. Tandaan niyo ha, hindi po cure ang food supplement. They are intended to correct nutritional deficiencies. Bakit nutritional deficiencies? We've been eating food that is either zero or lacks nutrition or nutritive value. Even if ganun siya ka-colorful, ganun siya kabigat, you don't know that what you're eating will support the normal process na dinesign kayo. Nakuha niyo po yan?
Yan. So kain kayo ng kain, no, nabubusog kayo, pero lahat natatapon pala. Or lahat nasa-store lang as fats. Okay? You know, your liver is processing all the toxins. And your liver is also involved in protecting all of your organs in the body. So, if you eat a lot of food that is rich in toxins, di na nababalanse ni liver yung kanyang trabaho. Hindi na siya nakakapagbigay ng protection sa lahat ng vital organs. Proseso lang siya ng proseso ng toxins. Nakuha niyo po? Kasi, tinatanggal niya yung danger sa loob ng katawan ninyo, pero nakakalimutan niya or hindi na niya nagagawa yung magprotekta. So it's a double whammy sa inyo, right? Pero kung iniwas niyo yung sarili niyo sa toxins and free radicals, di si liver, konti lang yung proseso niyang toxins, nakapagbigay siya ng maraming protection sa brain, sa heart, and so on and so forth. Nakuha niyo po yung ibig ko sabihin dyan. At hindi lang si liver ang naapektuhan, pati si kidney, si gallbladder, si heart, si brain, and so on and so forth. Okay. Now, bakit pumasok sa industry si Equicel? Okay. Eto po, yung 8 kanina nating listahan na chronic diseases na kumokontrol sa modern medicine, the bitter truth to that is there are no cure for those 8 chronic diseases. Cancer, wala pang cure. Type 2 diabetes, okay? Your pancreas doesn't have the ability to produce insulin. There's no cure for that. Okay. Now, the real reason, yung 8 yun, okay, na nandoon na nakalista, okay, iisa lang ang cause. And these are grouped into these 8 causes. Glycation. Ang ibig sabihin po niyan, kumakain po kayo ng extra sugar. Bilang Pilipino, ang sugar source or carbohydrate source natin ay kanin. Sinabi ba na kumain pa kayo ng bukod sa kanin, magtinapay, mag-dessert, mag-ice cream? Ganon ba ang sinabi? Pero ganon ang ginagawa natin, di ba po? So yung kanin, healthy. Added sugar sources like ice cream, bread, and everything will allow glycation to occur in your cells. Nakuha niyo po. Second, dahil maraming excess na sugar, nasi-stress yung tissue. Free radical kasi ang sugar. Excess sugar. So magkikreate siya ng oxidative stress. Okay. May inflammation, ayan. Oxidative stress, may inflammation. Kasi yung body na-alerto na may danger, may sobra, paano natin to ipoproseso? O, di ba? So, kukordonan niya, parang police, no? Yung police na kukordonan na may danger, yon, kaya may inflammation. At dahil sobra-sobrang sugar, si pancreas naman magre-release ng maraming insulin para lahat ng sugar mapapasok sa cell. Nakuha niyo po? Kaso, maraming tinatrabaho yung cell ninyo, kaya tuloy yung inyong tissue ngayon, insulin resistant. Hindi pinapansin si insulin. Tumataas ngayon yung sugar sa blood mo. Kasi nga, hindi niya napapapasok. Nakuha niyo po? Kaya resistant ngayon yung inyong tissue. Ito pa ang malupit, no? Ang akala natin pag marami tayong sugar na nakakain, marami tayong ma-energize na cells. Pero nalulunod sa sugar si mitochondria natin kasi hindi niya magagamit ang excess sugar. Okay? Kung meron kayong cancer, yung excess sugar, kukunin ni cancer at yun ang kakainin niya. Pagkain ni cancer ang sugar. Nakuha niyo po? Yan. Then, dahil hindi nga makapasok si sugar sa loob ng tissue, yung membrane, yung covering ng inyong cells, hindi rin siya makapag-release ng toxins. Kasi hindi niya na alam dahil inflamed na siya at may stress. Nakuha niyo po yung nangyayari sa loob ng katawan. At dahil dyan, ang dami-daming factors sa labas na nag-create ng disbalance doon sa cell. Kasi hindi naman siya sanay sa extra-extrang nandyan. Hindi niya maproseso. Therefore, mag-create siya sa DNA ng tag na tinatawag ng methylation. Okay. Yung sugar natin, meron yan carbon, hydrogen na elements. Pag
Pag pinagsama mo si carbon at saka si hydrogen, isang carbon at tatlong hydrogen, makakapag-create ka ng tinatawag na methyl group. At yung methyl group na yun, yun ang a-attach sa DNA ninyo para mag-start ng damage sa DNA. Okay? Methylation. Okay. So, madadamage sa DNA. At dahil kayo ay nagkumain ng extra sugar, naging addictive kayo sa sugar, hindi nyo mapigilan ang pagkain ng ilang beses sa isang araw. Tama? Right? So, ito, hindi nyo nagagawa. Alam niyo yung autophagy. Ang autophagy, nangyayari po pag kayo ay meron kayong window of eating na mahaba. Or in short, nagfa-fasting kayo. Yan. Bakit fasting or intermittent fasting? Kapag binigyan nyo ng rest yung inyong digestive system, wala siyang pinoseso, wala kayong kinain, nagkaroon ng time ang brain ninyo na mag-instruct sa mga phagocytes, yung mga kumakain na immune system, para tanggalin lahat ng mga damaged cells na dinamage nito, dinamage niyan, sobrang sugar, tanggalin at ilabas. Okay? Para mag-self-repair siya. Nakuha niyo po? Self-repair. Part yan ng normal process natin, pero dahil hindi po kayo matigil sa kakakain, dahil addictive po tayo sa sugar, hindi po natin nagagawa ang autophagy. Sino dito nagbi-midnight snacks? Kakain ng ano? Ang ibig sabihin po kasi, alam ko yung mga tao hindi gusto kasi yung fasting na word. Maraming mga scientists na hindi sila sa fasting. The benefit for fasting is autophagy. Okay? Ibig sabihin, pag meron po kayong 12 hours, kaya nga po tinawag na breakfast Ayaw nila ng fasting pero tanggap nila yung breakfast. Breaking the fast. Nakuha niyo po. Kaya nga na-coin yun Last na kain mo ay alas 8 ng gabi. Ang una mong kain sa umaga ay alas 6. Diba? Usually ganon. O diba? 8 to 6, hindi ka talaga kumain. So para kang nag-fasting. Right? Habang natutulog ka at hindi ka kumakain, yung katawan mo nagre-repair. Kuha niya, repair. Kasi naman, 24 hours, sino dito ang walang 24 hours sa isang araw? Lahat po tayo may 24 hours. Okay, sa 24 hours, 8 oras po tayo dapat nagre-rest. Na, cumulative, hindi yung 4 na oras ka sa umaga, tapos 4 na oras ka lang sa gabi. Hindi. 8 oras yan na diretso. Okay. Sa 8 oras na yan, diyan nagre-repair yung katawan ninyo. Nakuha niyo po? Yan. So, lahat ng mga na-expose na cells ninyo sa free radical sa umaga, yung kinain nyo na burger, yung kinain nyo na ice cream or ganito, lahat yan, i-fix niya. Nakuha niyo po? Yan. Pag gising nyo ng umaga, anong una nyo gagawin? Napupupo na iihi. Right? Because that is the byproduct of autophagy. Nakuha? Nailagay niya sa liver, naipasa ni liver sa large intestine, pupupo. Nailagay niya kay kidney, iihi. Nakuha niyo po? Pag gising nyo, ano pang ginagawa nyo? Diba? Kailangan nag-iinat-inat pa kayo. Pag inat ninyo, may nire-release din yan na toxin sa skin. At pag kayo ay hikab, meron din pong nire-release na toxins yan. Nakuha niyo po yan? Yan. Ang normal na sistema ng katawan ninyo. Pero sadly ngayon, ano nangyayari? Pag-gising sa umaga, cellphone. Okay. Diba? Well, yung unang cellphone muna. Okay, di ba? O kaya, check mo muna kung may anak. Di ba ganon? Hindi nyo inaano yung katawan ninyo, dinidelay nyo, di ba? Yan. That is autophagy. Okay. You can do 12 hours, 14 hours para lahat ng mga na-expose. Kung ginagawa natin yan, na, di ba, nakakapag-enjoy kayo ng ganyan. Ganon. Kasi kung hindi nyo ginagawa, alas 8 kayo kumain, susunod, kakain ulit kayo ng alas 12, tapos nagising kayo, kakain ulit kayo ng alas 3, tumikim lang naman po ako ng cake, isang ganon lang. Lahat ng pinapasok nyo sa bibig ninyo po, prosesuhin yan ng tiyan ninyo. Kahit gaano kaliit. Hindi siya nakakapagpahinga, so, hindi siya nakakapag-autophagy. Nakuha niyo po yan? Yon.
So reason bakit ko yan diniscuss, kasi lahat po ito ay chain reaction na nangyayari sa inyong katawan. At lahat po ito pwede nyo pong maiwasan. Ito po yung umpisa. Huwag pong kumain ng added sugar at huwag pong mag-introduce ng kung ano-anong toxin sa katawan. Dahil pag natanggal nyo po yan, lahat po ito hindi mangyayari. Nakuha nyo po? Okay. Yan ay preventable. Kaya lang lahat po tayo ay may ganyan na. Sino po dito hindi pa kumakain ng matamis? Lahat na nakatikim na ng matamis, di ba? Oh, hindi lang porkit matamis ang pagkain ay matamis. Prutas po. Matamis ang prutas. Okay? Pag marami po kayong kinakain na prutas at kayo po ay hypertensive at diabetic, yung sobra po nun, papasok as glycation. Nakuha niyo po? Kaya nga di ba may mga nutritional requirement, may restriction, calorie restriction. So ayan po, and modern medicine does not recognize these causes. Ayaw nilang tanggapin na ito ang mga cause, endogenous cause sa loob ng katawan ninyo. Nakuha niyo po? Now, reason, free radicals, nabanggit natin. Too much aircon. Okay? Hindi kayo nakakapag-detoxify. Naalala niyo yung mga kanununuan natin? Nagpapawis sila kasi na-expose sila sa sun. Ngayon, yung mga bata ayaw nilang lumabas. Diba? Nasa bahay na lang, naka-aircon pa. Right? Paminsan-minsan magpapawis din kayo. Kasi there are some toxins in your body that's the only elimination process that they can go out with sa katawan ninyo is through pawis. Nakuha niyo po. Pansinin niyo ha, ngayon, pag matagal kayo nasa aircon, tapos maya-maya punta kayo sa CR, tapos iihi kayo ng napakadami, nag-compensate si kidney ninyo. Dahil gustong lumabas ng pawis sa skin, tinulungan ni kidney. Magpasalamat po tayo kasi sinasalo ni kidney. Nakuha niyo po. Pero dapat, dito yun, ilalabas sa skin. Nakuha niyo po? Yan. May mga adjustment yung katawan ninyo para hindi po kayo ipahamak. Napapansin niyo po yan? Yan. So, kailangan natin itong tulungan. Okay. Now, the free radicals. So, the reason bakit po tayo nandito, kasi at the end of this discussion, ganito po kayong lahat. I-check ko po ha, kung ganito po kaya nyo pong gawin to. Yan, kung makakagawa po niya, kailangan kita po yung buto, kita yung muscle. Ayan. Ito pong nire-represent nito ay isang tao na ang kanyang skeletal system, ang kanyang muscular system, at ang pinagsamang dalawang system na yan na nagpoprotekta sa vital organs ay punong-puno ng natural processes na walang pumipigil, walang stress, walang instability, walang, ang tawag dito, accumulation of salts or gout sa kasukasuan, kaya nakakagalaw siya. Nakuha niyo po. At yan ang gusto nating ma-achieve. Dahil pag tayo lahat ay ganito, for sure, ma-i-enjoy ninyo yung itinakda sa atin na buhay. Okay. Ang ating katawan, okay, nung tayo po ay binubuo sa sinapupunan ng ating nanay, nabigyan po tayo ng stable na atomic structure. Kasi hindi po tayo maiiwanan or mapoporma sa loob ng sinapupunan kung wala po tayong stable na atomic structure. At meron po tayong blueprint na tinatawag na DNA, dahil nandito po lahat, nakasulat lahat ng genes na kakailanganin nyo kung kayo ay mabubuhay sa mundo. Nandyan yung sick genes, nandyan yung good genes, nandyan yung lahat-lahat. Okay. And then tayo po lahat ay dumaan sa prosesong ito. Kaya di ba nagtanong ako, sino ditong test tube baby? Wala. Okay. So, atoms, DNA, nabuo, nagkaroon ng struktura, cell, nag-divide yung cell, naging tissue, yung tissue nagkaroon ng function, naging organ, yung organ, sumama sa iba't ibang klaseng organ para bumuo ng isang sistema, at pag okay na yung sistemang yan, naging isang organismo na siya or tao. And this happens in how many years? 9
9 months, hindi. Sino dito pinanganak after 2 years? Baka po kasi. Wala po sa design natin na taon tayo sa sinapupunan ng nanay natin. Hanggang 9 months lang po. Pero pwede po tayong ilabas ng 7. Pwede rin pong 6. Pwede rin pong 5. Bakit? Hindi na po conducive